Okay, mabuhay po. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. Welcome po sa special episode ng Sa Totoo Lang. Okay, ang ating pong talakayan ngayon, very quick lang, tungkol po dito sa pagtataya ng Time Magazine. Ewan ko kung mapapakita ko sa inyo, pero hanapin nyo na lang po yung time.com siguro. Yung website po ng Time Magazine na nagsasabi na ito pong Supreme Court decision na nagpapawalang bisa o sinasabing unconstitutional, ito pong isinampang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang victory para sa Duterte family. Totoo ba ito o hindi? Ito ba ay magiging daan para sa makita na nabubuhay itong political influence o political power ng mga Duterte. Para ko natin ma-assess kung tama o mali ang kanilang prognosis, ano ho ba ang standard ng sinasabing pagbuhay ng Duterte political brand? No? Number one, maaari hong ganon kung ang pagbabatayan ay yung lakas, yung power, yung influence pa rin ng mga Duterte sa mga institusyong existing dito sa ating bansa. Okay. Kung yan po ang pagbabasihan, ano po naman ang mga variables na kailangan natin tignan para sabihin na o para i-assess na may impluwensya pa rin ang mga Duterte sa mga institusyon. So, syempre, ang isa dyan kung may mga paborableng ang desisyon na tulad nito nagagaling sa Supreme Court. So, yan. So, baka yan ay ma-interpret ng taong bayan na inabsuelto ang Vice Presidente doon sa mga inakusaka sa kanya. Sa ngayon po, dahil sa desisyon na yan, wala naman nung sinabi, klinaro mismo ng Supreme Court na hindi nila inaabsuelto itong Vice Presidente. Kung hindi, kanila lang sinabi, kanilang sinagot lang yung tanong kung constitutional yung impeachment complaint o hindi. Ang sinasabi ng Supreme Court ay hindi sapagkat ito'y lumabag doon sa 1-year rule. Okay, yung 1-year ban, no? Nasa Constitution po yan na kung saan ay hindi po dapat magkaroon ng multiple complaints laban sa isang impeachable official, dapat isa lang. At dapat isa sa isang taon. So, malinaw na ho yan. Kumbaga, very clear na ho dito sa Supreme Court decision na ito. No? Technical, procedural po, hindi substantive. Ika nga. Yung naging batayan ng desisyon. So, hindi po, ito pa, isa pang niniwanagin natin hindi po itinakda ng Supreme Court na, hindi sila nagdesisyon doon sa mga allegations. Hindi po nila tinatch yun. Ibig sabihin, substantive part, may tawag ko kasi dyan Yung form lang ho ang kanilang question na procedurally defective. Okay? Dapat itong malinaw ho sa atin yan Sabi ng Supreme Court, defektibo siya sapagkat ina-file siya beyond the 1-year rule. Okay? So, yun po yung sinasabi lang ng ating Korte Suprema. Okay, now impluwensyahan ho ba ang mga miyembro ng Korte Suprema para paboran itong si Vice Presidente Sara Duterte? May mga malisyotong nagsasabi na yes, kasi majority daw ng mga member ng Supreme Court ay mga appointees ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan po. So, mukhang check doon, no? Baka doon nga, dahil appointed sila, talaga magro-rule sila in favor of the President. Kaya lang, ito po pangalawa pa.
magre-reflect ko kaya yan doon sa favorability rating sa mga surveys kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayan po, hindi po natin malalaman pa yan kasi siyempre bagong-bago pa yung issue. So, hindi po natin alam yan kung meron ng epekto yan. Pero kung may epekto yan, halimbawa, tumaas siya ng 5 o 10 percentage points, masasabi po natin na victory nga yan para sa Duterte brand. Ikatlo, ito ba would it propel to the presidency? Ito pong naganap. Ang sagot po natin yan, medyo hindi pa natin sigurado. Kasi alam niyo po ba, ang dami pwedeng mangyari. Diba? Ang dami pwedeng mangyari. Ang dami pang pwedeng mangyari. At nakasalalay yan dun sa power struggle dito sa Senado. So, magiging focus dapat natin ng atensyon, ito pong mangyayari sa Senate. Bakit kamo? Maaaring maging iba yung outcome kapag halimbawa napalitan bilang Senate President itong ating Senate President ngayon na si Chis Escudero. Maaaring iba maging trajectory niyan kung halimbawa si Risa Ontiveros or isa sa minority or isa sa majority na ang maging Senate President. Medyo at this point medyo malabo. At this point medyo malabo. Ang maaari na lang kung pwedeng asahan malamang ay ang lower house. Ngayon, ang problema niyan, ang lower house, kung si Martin pa yan, palaging iisipin ng taong bayan na politically motivated itong mga moves against the Vice President. No? Ikaapat, yung bang epekto niyan doon sa pagre-revive ng Duterte brand name ay may epekto sa mga posibleng supporter ng Sara Duterte come 2028. Okay. Yes, meron ho yan. May substantive effect po yan doon sa revival. Kasi sa ngayon, kung hindi gagalaw ang ating presidente at magiging parang ang perception sa kanya ay lame duck hanggang 2028, yung mga pumupusta ho para sa 2028 presidency, siguradong gagalaw yan either this year or next year. Pero malamang yan baka next year. Kasi sabi nga ni Sara Duterte, mag-a-announce siya na kanyang candidacy by 2026. So fitting yan, kumbaga timing, na favorable yung lumabas na decision ng Korte Suprema. Okay, kasi mag-declare siya to 2026 Ngayon, ano yung mga parang cons dito? No? Ano maaaring maging hadlang para ma-frustrate itong presidential ambitions ng ating Vice Presidente? Well, number one, kapag nagkaroon pa ng bagong mga kontrobersya tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. At ito ay magaganap ng Setyembre sapagkat may open ulit gagana na yung tinatawag na trial ng ICC. So, mabubuhay ulit yung ICC, pag-uusapan yan, maybe siguro 1 or 2 months, no? October, November, ganyan. Ngayon, kapag may mga umusbong pa ng mga kontrobersya, maaaring magpahina yon doon sa public perception of support kay Vice Presidente. Ngayon, kung siya ay mag-a-announce ng 2026 at mayroon grupo o mga tao na magpa-file sa kanya ng impeachment complaint, yan din po ay makapagpapahina sa kanya politically. Bakit? Kasi maglalabanan yung dalawang issue na yan sa political perception o sa political arena, particularly sa perception game. So, bubuhayin ng mga anti-Sara yung mga kasong unresolved sa kanya na maaaring makaapekto dun sa kanyang eventual pronouncement of candidacy. Doon. So, ang magiging parang ang example ko po dyan yung nangyari doon kay Vice Presidente Binay
na mataas sa survey pero natalo ng presidency dahil nga ho sa tuloy-tuloy na kontrobersya laban sa kanya na involving corruption. So, yan din po yung magiging dilema nitong ating Vice Presidente Sara Duterte. Okay. Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba po ay yung media landscape po nung panahon ni Vice Presidente Binay, although may internet na at may social media, ay medyo malakas-lakas pa ang traditional media outlets at that time. Ibig sabihin yan, medyo consolidated ang mga media, mayroong mga tinatakbuhan ang mga tao para sa maging sources of information nila. Kaya naging solid yung negative perception dito kay Binay. Sa ngayon po, fragmented yung media landscape. At kung patuloy po na yung fragmentation niyan, maaring maging maliit lang yung epekto sa reputasyon ng Vice Presidente na nanggagaling sa mga kalaban niya. Okay, so it will be a fight. Ito po ay magiging tatawag ko dyan ay discursive struggle between yung mga pro Sara Duterte at ng mga anti-Duterte. No, ang 2026, so mapupuno yan, maglalaban sila. Titingnan natin. Ngayon, ang isa pang pangatlo na parang cons dyan against Sara Duterte is kung may umusbong na as early as 2020, siguro half of 2026, pagkatapos yung mag-announce, ay may umusbong naman na dark horse na maganda, very high ang public approval, very high ang public perception, very trustworthy, tanggap ng civil society, tanggap ng business community, tanggap ng military and security sector. Kung may umusbong na ganyan na lalaki, maaring ito ang maging pinakamalaking kalaban ni Sara Duterte. At kung susuportahan nga yan ng mga pinagkaisang mga puwersa laban sa kanya at pondohan niya na talaga ng malalaki, may tawag dito, may talo itong Vice Presidente. So, yan po yan. So, ang final natin ay hindi po ito Pyrrhic, it's actually more of a Pyrrhic victory. Ibig sabihin nanalo pero may mga epekto na matatanggap itong ating Vice Presidente dahil po sa nangyaring desisyon na ito ng Korte Suprema sa totoo lang. Maraming salamat po.